Magandang hapon at ito ng update natin dito pa rin sa binabantayang si Severe Tropical Storm Carding as of the 5 p.m. Bulletin na inisyo ng Pag-asa. So ito ngayon yung ating latest satellite animation. So patuloy pa rin kumikilos itong bagyong si Carding. Papalapit na ngayon dito sa Isabela, Aurora area. At yung outer periphery o yung outer part ng ating bagyong si Carding ay halos nararanasan na dyan sa may Cagayan, Isabela at Aurora area. So patuloy pa rin itong kumikilos papalapit ng ating kalupaan. And at the same time, meron pa rin tayong nakikita trough or extension nito na tumatama naman dito sa Southern Luzon area and some parts of Visayas. Ang bagyong Carding ay huling namataan sa layong 475 kilometers silangan ng Kasiguran or nasa 520 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Ito ay nagtataglay na ng hanging aabot ng 110 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ang 135 kilometers per hour. Still, kumikilos na ng west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So ngayon yung mga nararanasan ating pagulan dito sa western section ng ating bansa still hindi pa naman direct ang epekto ng bagyo, pero dito sa may Cagayan Valley down to Central Luzon area ay direct ang epekto na nitong bagyong si Carding. Sa ngayon, ito na yung ating latest track as of the 2 p.m. analysis natin. Still, nakikita pa rin natin on the next 12 hours, patuloy pa rin ang pagsadsad sa west-southwest direction nitong bagyong si Carding. At nakikita rin natin within the next 12 hours ay pwede pa itong lumakas at naging ganap ngang typhoon ngayong gabi. At ito ay kikilos pa rin ng westward at ito ay bahagyang aangat at posibleng tumama na dito sa may southern part ng Aurora. So ito na nakikita natin na bagong track at mula sa kaninang umaga na dadaan ng Pangasinan, ngayon nakikita na natin na lalabas ito ng Zambales. Kaya mula pa rin bukas ng hapon hanggang gabi, dadaan niya ng Aurora, Nueva Ecija at dito sa Northern Zambales. So halos sumasadsad pa itong track ng ating bagyong si Carding. Kaya ngayon, binabantayan na natin itong area ng Calabarzon at Metro Manila dahil posible kung patuloy pa rin sasadsad itong track ng bagyong si Carding ay maaari nitong matamaan o mahagip ang Metro Manila. So yun yung babantayan natin dahil nagiging crucial ang pagsadsad ng bagyong si Carding sa magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila and parts of Calabarzon and Mimaropa area. So nakikita natin kung gano'n na mangyari, may spare ng bahagya itong northern part ng Luzon, dito naman tayo sa southern part tumitingin. So still, pag-antabay tayo sa nagiging monitoring natin nitong bagyong si Carding. Then nakikita natin, ito ay kikilos at lalabas ng ating kalupaan madaling araw ng Lunes at ito ay posibleng lumabas naman ng ating area of responsibility umaga ng Martes. Sa ngayon, nakataas ng signal number 2 dito sa southeastern portion of Isabela, which includes ang Dinapigue, Jones, San Agustin, Etiague, San Guillermo at San Mariano. The southeastern portion of Quirino, which includes Nagtipunan, Madela. The southeastern portion of Nueva Vizcaya, which includes the Alfonso Castañeda. The eastern portion of Nueva Ecija, which includes Bongabon, Laor, Palayan City, General Tino, Gabaldon, Pantabangan at Rizal. Buong Aurora, eastern section of Bulacan, which includes Doña Remedios Trinidad at Norsagaray. The eastern portion of Rizal, which includes Rodriguez, Antipolo, and Tanay. And eastern portion of Laguna, which includes Santa Maria, Fami, Siniloan, Pangil, Pakil, Paete, Kalayaan, Lumban, at Cavinti. Signal number 2 pa rin dito sa northern and central portion of Quezon, which includes General Nakar, Polillo Islands, Infanta, Rial, Mauban, Perez, Alabat, Quezon, Calawag, Tagkawayan at dyan sa Ginayangan. Northwestern portion of Camarines Sur, which includes Del Gallego, Ragay, Lupi at Sipocot at sa buong Camarines Norte. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa southern portion of Cagayan, which includes Peña Blanca, Igig, Tuguegarao City, Enrile, Solana, Tuaw, Piat, Amulong at Rizal. Nalalabing bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, the southern portion of Apaya, which includes yung Conor, buong Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the southern portion of Ilocos Norte, which includes Nueva Era,
Badok, Pinili, Bana, Batac City, Corimao, Paway at Marcos, buong Ilocos Sur at La Union. Nakataas din yan ang signal number 1 sa Pangasinan, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan. Dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Laguna, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon, buong Cavite, Batangas, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay at Catanduanes. So nakikita natin na lumalawak pa rin yung ating signal number 1. Ngayon, nakasama ng Marinduque, northwestern portion of Occidental Mindoro, which includes Lubang Island, Paluan at Abra de Ilog, and the northwestern portion ng Oriental Mindoro, which includes San Teodoro, Puerto Galera at Calapan City at dyan sa Baco, Oriental Mindoro. So ito na, lumalawak yung area na meron tayong signal number 2 dahil lumalapit pa itong bagyong si Carding. So habang lalapit yan, lalawak ang signal number 2 at possible na magkaroon tayo ng signal number 3 mamayang gabi. So bantabayan na natin dahil kapag naging typhoon intensity itong si Carding, ay magkakaroon na tayo ng signal number 4. So ano ang ating inaasahan? So mula ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, meron na tayong mga moderate with at times heavy rains dyan sa Batanes, Cagayan, Isabela, northern portion of Aurora, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Ang nalalabing bahagi naman ay mula bukas hanggang Monday early morning, inaasahan natin ang heavy to intense with at times torrential rains dyan sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan at northern portion of Zambales. Ito yung direktang dadaanan ng ating bagyo. Then moderate to heavy with at times intense rains naman sa nalalabing bahagi ng Central Luzon. At meron tayong moderate to heavy rains over Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Cordillera, Ilocos Provinces, La Union, Metro Manila at Calabarzon. And dahil pa rin sa habagat, meron pa rin tayong inaasahang mga pagulan dito sa may malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas, especially on the western section. Sa severe winds naman, meron pa rin tayong inaasahan na malakas na hangin o gale force wind dyan sa mga areas na may signal number 2. And meron tayong strong winds naman doon sa mga areas na may signal number 1. Then, still, dahil nga malaki ang chance na maging typhoon ito, malaki pa rin ang posibilidad na magkaroon tayo ng signal number 4. Then, sa coastal areas naman natin, meron tayong inasang moderate to rough seas up to 3.5 meters dyan sa baybay ng Northern Luzon. At ngayong hapon, naglabas na tayo ng gale warning dahil meron tayong inasahan na hanggang 4.5 meters sa taas ng pag-alon dyan sa Cagayan, Isabela at Polillo Island. So madadagdagan pa ito habang lumalapit ang bagyo dito sa may eastern portion ng Central Luzon. Then dun sa ating track outlook, so nakikita natin na magwa-westward siya, papalapit dito sa Aurora and northern portion of Quezon. So, halos talagang pasadsad yung track natin. At ito, binabantayan natin dahil possible yan. Kung hindi ito halos aangat, possible yan na dumaan near northern Metro Manila. So, yun yung pinaka-worst case natin dito sa Metro Manila at possible yan na mangyari bukas. Mataas ang chance ng landfall tomorrow afternoon over southern Aurora at northern Quezon area. Still, babaybay ito at lalabas sa West Philippine Sea bukas ng madaling araw. Or rather, Monday ng madaling araw. Then, papalabas ito ng ating area of responsibility by Tuesday. So, yun yung nakikita natin na magiging takbo nitong bagyong si Carding. Sa intensity naman natin, so, yan, within the next 12 hours, possible yan maging typhoon. So, ito yung binabantayan natin dahil nga once na naging typhoon to, malaki ang chance na magkaroon tayo ng signal number 4. Then, magkakaroon na siya ng slight weakening o bahagyang paghina dahil pa rin yan doon sa epekto ng mga ng Sierra Madre Mountain Range at dito naman sa may Zambales Mountain Range na pwede nga magdulot ang bahagyang paghina. Ngunit, babaybay pa rin yan as typhoon intensity. Sa ngayon, nakikita natin na pwede ito magdala ng malakas na ulan, mabigat na buhos ng ulan, at malakas na hangin. Dalawa na ang binabantayan natin ditong pagdaan ng bagyong si Carding sa kalupaan ng Northern at Central Luzon bukas. So ngayon may nakikita rin tayo isa pang senaryo na possible ay bumagal ng bahagya habang ayan ay bumabaybay. So, pagdudulot siya ng malawakang pag-ulan
dito sa Central Luzon area. Kung mangyari man ito, isang magandang epekto nito is itong ang pag-angat ng level ng dam natin dyan sa may Bulacan area sa Angal. Ngunit ang nakikita natin, possible din magpaulan yan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Metro Manila area. So yun yung babantayan natin bukas. Then, still, lalabas siya sa typhoon intensity so with 120 kilometers per hour at possible umabot ng 150 paglabas ng PAR. Ngunit nakita natin, no, so dito sa ating track, from 110 ngayon, possible ng 130 kilometers per hour, bago lumapit, pwede pang 150 kilometers per hour. So, malakas na bagyo ang ating aasahang tatama bukas dito sa Central Luzon. Kaya po, tayo ay nananawagan na sa ating mga kabayan ng paghandaan ang pagdaan ng bagyong Karding bukas dito sa Central Luzon dahil nga may kalakasan ng bagyo at may kalakasan din ng ulan na ating inaasahan. So paghahanda, pagpaplano na ang ating ipinapayo sa lahat. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat.